Hello guys, welcome to my channel, Parkoy Vlog. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Magandang araw sa inyong lahat. Tayo pupunta ngayon doon sa isang Filipino restaurant dyan sa may Queen Mary. At ating papasokin at ating kakapanayamin yung may-ari. Kakain na rin tayo ng tanghalian. Maganda ang sikat ng araw ngayon at medyo mainit kaso malamig. 4 degrees kaso may frost advisory kaya medyo malamig. Okay, samahan niyo ako. Ito tayo lang. Ito, nandito tayo sa Along Dicari. Lakad-lakad lang tayo hanggang doon. Siguro mga 20 minutes o 25 minutes. Medyo malayo-layo din yun. Basta ginusto ko pa maglakad. Pwede tayo mag-train kaso mas gusto ko maglakad hanggang doon. Yan. Ito, Dicari Highway 3. Stop pa. Maya tayo maglakad. Okay, tayo. Ating nakarin hanggang doon. Kahapon, pinuntahan na natin yon. Inisa-isa natin yung mga Filipino restaurant dyan. Yan ang pinakamalayo dito sa may malapit sa amin. Along Panhorn in Victoria. Ayan, dyan ang maraming restaurant at sari-sari store ng mga Pilipino. Maglakad-lakad lang tayo. Sarap paglakad pa-summer na kaya practice daw ulit tayo. Kasi pagka-summer talagang lumalakad kami ng asawa ko. Makakarating kami ng Mount Royal paglalakad. Mga kahit 3 oras lalakad namin yan. Ano lang yon, minsan papunta pa lang 3 oras, kaya kami pagod na pagod pag-uwi. Medyo malayo-layo pa yon. Malis ako sa bahay mga 11 sakto. Kaya makalalaman natin kung ilang minutes hanggang doon sa pupuntahan nating Filipino restaurant. Malayo pala. 25 minutes na tayo naglalakad. Wala pa ron. Sige. Malayo-layo pala. Ala ko, kaya ng 20 minutes eh. Dehens pala. Eto, nandito pa rin tayo sa gilid ng Dicari Highway. Lalakad pa rin tayo. Malapit-lapit na. Yan na yung crossing ng Queen Mary Dicari. Yan, nakita na naman tayo ng sasakyan ni Elon Musk. Yan, sasakyan ni Elon Musk yan. Cybertruck. Yan, punta sa Snowdon. Tapos kakanan tayo. Yan, Snowdon theater to eh. Tapit na tayo. Sunny pero windy, kaya malamig. Sunny bang araw at lamig. Hindi pwede ka walang jacket. Ito na, dito na tayo sa kanto na Queen Mary. Yan, Queen Mary. Tatawid tayo. Malapit lang, dyan lang sa pagtawid natin. Nandiyan na tayo. Yan, dito na tayo sa restaurant. Yan, ito ang sinasabi ko sa inyo GRS Restaurant. Pero anong pangalan to? Alam ko, hapagkainan eh. Yan, nandito na tayo. Yan, dito tayo sa hapagkainan. Tara tayo dito. Pasok tayo sa loob.
Yan, nandito na tayo sa loob ng hapagkainan at walang tao. Tingnan tayo na ating kakainin. Yan, hello! Sige. Okay, sige. Yan, taga Pulilan, Bulacan pa pala yung may-ari nito. Nandito tayo ngayon sa restaurant niya. Pipili tayo ng ating makakain. Alas 11:30 minutes pala. Simula sa bahay hanggang dito. Kaya kami nakarating dito. Nilakad lang natin yan. Yan yung mga ng menu. Yan. Yan pa. Yan. Yung kanilang mga menu rito. Yan. Made with love. GRS Cafe. Yan. May mga ano rin sila. May mga cupcakes. Yan. Mga pang dessert. Ayan. Yan. Mga product dito. Mga Filipino product. Yan ang itsura niya sa loob. May mga simpleng dining area. Ayan. Nakakain ako dito last time. Kasama ko yung mga barkada ko nag-scooter kami. Yan yung pinamimili natin na menu. Pili tayo kung anong masarap. Yan, siguro ito na lang. Yan, $17. Yan. Yan, barbecue, fried rice, at saka siomai. Yan ang kanilang, yan ang napili ko. Yan. May mga design pa silang ganyan. Ayan. Ayan. Nandun yung mga karato na ng passenger jeep sa atin. Yan, Baclaran, TMCU, Quiapo, Tuluto, Divisoria, Top. Kakatuwa. Yan, Malolos, Bayan, Baliwag, Plaridel, Pulilan. Taga Pulilan daw sila pati. Nandito pa yung mga karato lang mo. Ito, hinihintay pa natin yung ating order. 20 minutes. 30 minutes hanggang dito simula sa bahay. Lakad ko lang Malamig sa labas. Pero pagdating dito, pawisan ako. Mainit Mainit dito sa loob. Ilang taon na pala kayo dito? Dito po sa... Dito sa pesto niya? 4 na taon na. Kita nyo, 4 na taon daw sila. Yan. Kaya pagka summer dito, napakasaya. Kasi lahat ng Filipino store dito, yung mga restaurant, sasama-sama sila doon sa isang park malapit sa amin, yung sa Park Mackenzie. May mga events sila doon. Yan, nandun lang lahat ng mga Filipino food. Yan, nakakatuwa. Ultimo fishbowl, halo-halo, kung ano-ano. Yan. Yan. Lahat pa sila dito, may tinda sila ritong halo-halo. Saka kapag may okasyon, pwede mo silang kontakin, order ka sa kanila. Yan. Nag-catering din sila. Kaya, kung anong hinaharap ng pagkain, nandito na sa Montreal. Lahat yan. Kaya nakakatuwa. At nga isa pa, yung ibang mga walang pesto rito, sa bahay gumagawa. May kanya-kanya silang paninda na niaalok sa ating mga kapwa Pilipino, mga kakanin, lahat. Pati kami, pati ang inyong lingkod, nagagawa rin ako. Gumagawa ko ng tinapay kapag summer. Yung asawa ko naman, nagluluto rin ng mga pangulam. Yan. Kukuha kami ng order. Pagka Friday or Thursday, Sunday at saka Saturday, yan, i-deliver namin yan. Minsan pick up, yan. Pagka malapit lang. Kaya nakakatuwa. May mga yung halo-halo dun sa palengke, medyo masarap at marami sahog. Pero hindi katulad ng halo-halo nga sa atin at palibasa. Masarap yung mga pansahog, yung saging lang ka niluluto at saka tama sa
hinog. Sakto sa hinog. Dito kasi mura pa. Naka-frozen pa. Kaya medyo hindi masarap gamitin sa halo-halo. Yan, ito yung dining nila. Yan. Yan ang ating pamansang matawa. Yan mismo sa lahat ng restaurant ng mga Pilipino, nakakabit yan. Yan. Kabit lahat yan. Ito, maliit lang ang pesto rito. Maliit siya. Yan. Kaya kasi napakamahal lang paupahan dito eh. Kaya kailangan hindi ka kukuha muna ng malaking pesto, lalo pat ikaw ay nag-uumpisa pa lamang. Kung malaki ang kapital mo yun, makakakuha ka ng malaking pesto. Medyo mataas din ang upahan dito. $2,500, depende sa pwesto. Ganun yan. Dito tayo ngayon sa hapagkainan. Right? PRS. Nung naghanap kami ng pesto, pinalitan namin yung Okay. Pero sa online, during the pandemic, Hapagkainan ka nakikita ko eh. Pero unang hanapin ko dati, saan ba yung hapagkainan? nag-start kasi kami online yung pandemic. Ah. So, hapagkainan, nung naghanap kami ng pesto, Okay. hindi mo Pilipino dito, so pinalitan namin. Para ang kukul sa street. So, nagkagay kasi kami ng coffee, kahit ano, kaya ginawa namin cafe. Okay. Yeah. Puro lagi sila meron ditong sa online. Yan. Hanapin mo lang sa online. Kontak-kontakan mo lang sila. Ano pagkain. Kontak mo sila. Yan. May deliver din sila na ginagawa. Kami din, ganun din ang ginagawa namin pagka may order sa akin ng tinapay tulad ng pandesal. Pag malapit lang, dinideliver ko na. Pre-delivery na yun. Pag medyo malayo, pinapipick up ko na lang sa bahay. Yan, ginagawa ko dito. Maraming pwesto rito yung iba kasi hindi ko mapuntahan. Malayo na. Kaya hindi natin mapuntahan yung tulad yung Kalapaw. Hindi ko pa napuntahan yung Kalapaw eh. Kung saan niya Kalapaw. Nakikita ko lang sa Facebook. Maraming Pilipino kumakain doon. Saka meron pang isang siguro mga 3 o 4 na restaurant pa yung hindi ko napupuntahan na Filipino restaurant niya. O yan. Kita nyo. Piatos. O, sino yung Piatos? Naalala nyo ba kung sino yung Piatos? Ayan. Ito na yung aking order. Wow. Ano? Fried rice. 2 pirasong barbecue. 3 Shanghai. May sasawang suka, sili. Saka yung matamis na kanilang sarsa. Kain na tayo. Ito na. Ang aking order. Dito sa PRS restaurant. Barbecue. Ang lalaki naman, oh, madami. Hindi ko nga kaya ubusin to. Isang piraso lang, okay na sa akin eh. Lalo pa pala. Ang sarap, no? Sarap. Ayos. Sakto sa panlasa. Ating mga nahanap-hanap na pagkain Pinoy. Kaya pagka natamad ka magluto sa bahay, dito ka na lang, kakain ka na lang dito sa mga restaurant ng mga Pilipino. Malambot pa, malambot. Madami din ang isang order eh. Hindi ko nga kala ubusin to.
Mapapalit na lang natin mamaya. Hindi ko kaya ubusin ito marami. Masarap yung fried rice nila. Sarap. Pagka nagtitipid ka, huwag ka na kung bumili ng ulam, fried rice na lang. Pwede na lang. Busog na tayo. Masyadong marami kaya pa-take out na lang natin. Hindi pa kaya ubusin. Sayang. Masarap naman. Masarap. Okay. Yan guys. Tapos na tayo kumain. Hindi dahil sa marami yung pagkain. Hindi natin naubos. Take out na lang natin. Okay guys. Mga pare ko, samahan nyo ako muli sa aking susunod na video. At maraming salamat sa inyo lahat. See you next time.